Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers for likes and views and, at the expense of our lives, my father's reputation, my family. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang totoong naramdaman ni Jano Gibbs sa mga irresponsableng vloggers at iilang irresponsableng miyembro ng PNP. Ito ay may koneksyon sa pagkamatay ng kanyang ama, ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. May mga nagsuggest sa akin at nagsabi noon na i-vlog ko daw tungkol sa mga legal na aspeto sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Pero hindi ko talaga ito ginawa bilang sa akin, siguro respeto to sa pagkamatay ng veteranong aktor. Kaya hindi ko nasubaybayan ang iba't ibang content ng ibang vloggers patungkol dito. Ngayon ko lang nalaman na marami na pala talagang nag-content sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez at inangguluhan pa ito. Inangguluhan at para mag-viral ang kanilang video, gusto pa nilang palabasin na may kinalaman si Jano Gibbs sa pagkamatay ng kanyang ama. Jano Gibbs sumuko na. Inamin na ang kasalanan ginawa sa amang si Ronaldo Valdez. Ayon sa Quezon City Police, maaari planado o may malaking dahilan ang gumawa nito sa aktor. Base kasi sa kanilang masusing investigasyon, lumalabas na talagang planado ang lahat para pagtakpan ang ginawa kay Ronaldo. Pinapalabas ng suspect na self-harm ang ginawa ng aktor sa kanyang sarili, na lubos naman ang pinagtaka ng kanilang pamilya. Dahil nga ang sabi ni Jano Gibbs, sa kanya nakatira ang kanyang ama. Natutulog siya ng mga oras na ito nung may nangyari rito. Ang masakit pa talaga dito ay yung ginawa ng mga irresponsableng vloggers na palabasing siya ang suspect sa pagkamatay ng kanyang ama. Pati ang kapatid niyang si Melissa ay nadadamay rin. Ito ang ilan sa mga nag-vlog kung saan talagang pinapalabas nila na suspect si Jano Gibbs sa pagkamatay ng kanyang ama. I would like to call out some, kasi ang dami, you can't pinpoint them all, but I'd like to call out some of the vloggers that, naiintindihan ko naman, yun ang trabaho mo, yung pinagkakakitaan. I don't mind if it were a question mark, or apparently, di umano. Pero ang thumbnail, walang question mark, statement eh. Ito, meron akong si Filipino Reaction. Yan, si Filipino Reaction. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Umamin na sa kasalanan sa amang si Ronaldo. No question mark. Mr. Balita TV. Yan. Ilang likes to? 400,000 something likes. Laki ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Samantalang, ang mga panahon na ito ay nagdadalamhati ang pamilya ni Ronaldo Valdez. At para gawa ng kwento na katulad nito, hindi na ito makatao. Wala na kayong puso sa pagkukontent ninyo. Hindi lamang daw ito ang nag-content ng may ganitong klaseng tema. Marami pa sila. Kaya nga, makikita mo ang sobrang sama ng loob nitong si Jano Gibbs. Ganun na ba talaga kadesperado? Sa kanilang lahat, yung mga binanggit ko, and pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video on you. Or better yet, I think that's the better statement. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko na mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Kinimkim niya yung sama ng loob niya. Dahil imbis na siya ay magdalamhati para sa pagkamatay ng kanyang ama, nagdadalamhati pa siya dahil sa ginagawa siya ng kwento. Hindi biro na makatanggap ang isang tao ng bintang na gumawa ng isang krimen. Isang krimen
laban pa sa mahal niya sa buhay. Dahil nga nag-viral ang ganitong klaseng content. Minabuti nga ng Rappler na magkaroon ng fact check. At napatunayan nga nila na ang mga kwentong ito ng mga irresponsableng vlogger ay gawa-gawa lamang at pinasisinungalingan at hindi nga totoo ang sinasabing suspect itong si Jano Gibbs sa pagkamatay ng kanyang ama. Definitely, ang mga gawa-gawang kwento na walang basihan ay dapat na may kinalalagyan. Cyber libel na kaso ang pwede nilang kaharapin. Dahil ang mga kwentong mapanira gamit ang isang computer system. Dahil hindi na nga totoo ang kwentong isiniwalat nila, walang basihan, nakakapanira pa. Ano ba ang sabi sa batas at jurisprudence sa atin dito? In a criminal prosecution for libel, if the accused presents, in addition to proof of the truth of the matter charged as libelous, good motives and justifiable ends in publishing the matter, he shall be acquitted. So yung mga salita maaaring nakapanira sa iba, pero may katotohanan at ang purpose ng pag-publish ng kanyang mga sinabi o isinawalat ay may magandang motibo. Halimbawa, isiniwalat ng isang mamamahayag ang katiwalian ng isang politiko at ito ay may mga records o basihan at mga saksi. Mapanira man ito, hindi siya maaaring masampahan ng libel. Kaya, yung mga ibang vloggers na ang ginagawa lamang ay gumawa ng kwento ng walang katotohanan at nakapaninira pa doon sa taong kanilang kinokontent o nagiging subject matter sa kanilang video, tandaan ninyo, may kasong maaaring isampa sa inyo. Yan ang cyber libel. Ang pagbablog ay may kaakibat na responsibilidad. Huwag isipin ang kikitain. Isipin kung tama ba ang inyong maipapahayag at kung ito ba ay makakatulong sa inyong mga viewers. Ang sama ng loob ni Jano Gibbs sa mga iilang miyembro ng PNP na kasama sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ng kanyang ama ay lumalabas na wala sa loob ang kanilang trabaho. I'd like to medyo i-detalye in real time yung mga things that I thought went wrong. Hindi ko na i-detalye yung pangyayari. But my father was living with me. I was taking care of him. So when it happened, I was sleeping in the next room. My driver knocked on my door and shouting, Daddy mo, Daddy mo. So we saw him. So immediately, ang nandun was our barangay captain who called both police and an ambulance because he was still breathing. He was still alive, despite. So first to arrive was a police officer from the nearby station. Siya yung nag-video. Nung i-video niya, sabi ko, teka, ano yan? For evidence po, for evidence. Naisip ko, parang SOP naman, di ba? So, sige na lang. Nag-leak ang mga salaysay nila, pati na yung mga personal nilang information, katulad ng address, pati ang maselang video ng kanyang ama nang ito ay kunin sa kanilang tahanan. During that time, remember, this is the same day, this is the same night. Being texted me that the statement, the full statement, and including our address and my full statement of the pangyayari was circulating already. Nagli-leak na. So, same day pa lang yun. So I told the police I was with. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako sir, hindi natin may iwasan yan kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors at sa iba-ibang ano. Hindi talaga may iwasan. Tama ba yun, attorney? Hindi. Kayo ay mga pulis. Kayo ay mga pulis. Alam ninyo ano ang procedure. Alam ninyo kung ano ang protocol pagdating sa ganito. Bakit kayo pa ang lumalabag sa inyong sariling polisiya? Tayo naman ay kakampi ng PNP. Pero dito, sablay itong mga irresponsableng mga pulis na nag-imbestiga sa kaso ng pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Para silang na-starstruck sa pamilya ng Gibbs. Samantalang dapat ang trabaho ninyo ang inyong atupagin, hindi yung pagkuha ng video
at saka nyo isi-share sa iba. Huwag nyo sabihin hindi nyo alam kung kani-kanino nyo shinare ang mga information na ito mula sa pamilya Gibbs. Kahit sabihin nyo pa na ito ay sinare ninyo sa inyong mga superior. Ibig nyo bang sabihin na yung superior ninyo ang irresponsableng nagkalat nito? Ganun pa rin ang suma total. PNP pa rin ang may kasalanan. Ito rin naman kasi parang kahit si PNP Chief Acorda ay hindi napapatupad ang Revised Media Relations Policy Memorandum Circular No. 2023-053 dated September 11, 2023. May politiko kasi na basta-basta na lang tatawa sa police station at makikipag-usap kung sino man yung pwede makausap sa sinasabing istasyon at makikialam sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Tinuturuan pa kung paano dapat ito gagawin. At pinapatunayan pa paminsan-minsan na ang ilang investigador ay natutulog daw sa pansitan, mahina, etc. etc. So ano ba yung guidelines nito bago kayo mag-release ng anumang information sa mga taga-media? Lalo na sa isang interview. Ito yung ilan sa mga guidelines na dapat na tuparin at gawin ng mga taga-PNP. Secure a copy of requests or coordination from the requesting media entity. In some cases, a formal request is not necessary. So, sino-sino ba ang i-require nyo na dapat may formal request? Kapag ba ang isang politiko ang basta tumawag na lang sa inyo at nagpakilalang siya ay isang politiko, kahit wala ng formal request at coordination, pwede nyo nang sagutin sa isang interview? Si NCRPO Chief Police Major General Melencio Nartates Jr. Inamin niya na yung mga records or mga decision na kung saan dapat ay ini-implement na, halimbawa, suspended ang isang police o kaya natanggal na sa posisyon, hindi nila ma-implement kasi nawawala yung records. Ganyan ba kayo kalaks sa inyong trabaho? Ganyan ba kayo kapabaya sa mga records? Tandaan natin. So, it was, yung sinend sa akin ni Bing, syempre she was concerned about, one, na-divulge na kung ano yung nangyari, which pwede namang hindi namin ikinwento na, and also our address, which endangered us, kasi nandun yung address, full address namin. And then, so I told them, sabi nga nila, hindi may iwasan yan kasi kung pinapasa namin yan sa iba-ibang division and stuff. Habang nagpa-paraffin test ako, that was on the second floor of Soco, I think. I think that's where you do the paraffin test. Yung window, half smoked yung window. Aba, may camera crew dun na nakaganon sa second floor na nakunan ako nagpa-paraffin. So nagalit yung doktora na nagpa-paraffin. Sabi niya, sino yun? Habulin niyo. Ganun. Hinabol nila, bumalik, wala na po eh. Sabi ng doktora, sino ang tao sa baba? Wala po. Wala pong tao sa baba. So anong klaseng police station yung walang bantay? What if that was a gun? Or kahit sino, pwedeng umakyat na lang doon, nang walang paalam? Anong klase? And then, remember they processed the scene, di ba? On the same day. 5 people. Yun ang nakalagay sa report eh. Processed the scene on the same day. After 9 days, they text to retrieve the slug. The slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun nung araw na yun? Dami nyo Anong pinrocess nyo? Di ba? 9 days after na, ay, yung slug nga pala. Di ba? Tapos, hinihingan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Days after, tuloy pa rin. Lumabas na yung report, binigay na sa akin, pinadala na sa akin ng wala po kaming statement ng kasambahay. Kasama ko yung kasambahay dun sa bahay, sa karingal, at sa paraffin test, kasama ko. Hindi nyo nakuha ng statement. Anong ginawa nyo dun? Anong ginawa nyo ng processing? Wala lang, nanood lang. So that, plus, I'd like to address
yung mga, well, of course, the video, when did the video start leaking? Mga 4 days after? Same day? Same day, lumalabas na yung video. No? Okay. So that was, I mean, kung isipin mo, malagim na nga yung nangyari sa amin. Yung actual na pangyayari, malagim na. Dumoble pa, dinoble pa nila. Kayo ay miyembro ng kapulisan. Paano magtitiwala ang sambayan ng Pilipino sa inyo? Sa kanilang kaligtasan, kung kayo mismo nagtatakipan. Kung kayo mismo napakapabaya sa trabaho. Pasalamat kayo, si Jano Gibbs ay hindi parang isang politiko na kapag nasiraan ng kaunti or napuna, parang isang politiko na kapag napuna, magsasampa na ng cyber libel. Ang nais na lamang niya, humingi kayo ng kapatawaran. I-admit nyo ang kasalanan ninyo, i-admit nyo ang inyong pagkukulang, i-admit nyo ang pagkakamali ninyo, at humingi kayo ng kapatawaran. At sabihin ninyo na ang kwentong ginawa ninyo, lalo-lalo na kay Jano Gibbs na ginawa nyo pang suspect sa pagkamatay ng kanyang ama, bawiin ninyo. Hanggang sa susunod, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.